Alam niyo po mga kapatid, huling sermon ko, ano po yung natatandaan ninyo? Ano yung natatandaan po ninyo huling sermon ko? Salamat. Ano po? Love, courtship, and marriage, yun ba? Oo, kumanta si Basil Valdez. With tears, si Ate Abby. Yan si Ate Abby, umiyak kaya yan, habang kinakanta si Basil Valdez. Tungkol love, courtship, and marriage. Meron akong na-miss dun sa, nais kong ibahagi sa inyo, dun sa kasalan. Dun sa kasalan, naibahagi ko na siguro yon. Una, ay magbabasag sila, yung kikinasal, ng isang baso na babasagin. Babasagin talaga nila yon. Babasagin nila yon. Alam niyo ba kung ibig sabihin nung ganung ginawa sa kasalan? Upang wag nilang makalimutan ang kanilang templo sa Jerusalem ay wasak hanggang sa panahon natin ngayon. Lagi nilang inaalaala yung una at saka ikalawang pagkakatayo ng templo na wasak hanggang sa panahon natin ngayon. Inaalaala nila yon maging sa kanilang mga kasalan. Kaya nagbabasag sila ng baso, kung baso man yan kanilang binabasag. At ang totoo, meron silang tinatawag na selebrasyon ng pagluluksa. Na itong selebrasyon ito ng pagluluksa ay inaalaala nila hanggang kailan, O Diyos, ang templo ay wasak at sira. Nagsisisi sila sa ganung nila hanggang sa panahon natin ngayon. Pangalawa, yung na-miss ko dun sa sermon ko, yung sinasabi ng babae pagka sinuotan na siya ng singsing ng kanyang asawang lalaki. Alam niyo ba kung anong sinasabi noong babae? Ang sinasabi niya, you are hereby sanctified unto me with this ring according to the law of Moses and Israel. Tingnan niyo yun, no? Itong singsing na to ang sabi ng babaeng ikinasal sa kanyang asawang lalaki, no? Ito ay nagpapatunay na ako ay sinangtified mo. Ang ibig sabihin, hiniwalay mo ako upang iyong makasama. Ibig sabihin, iniwalay mo ako sa maraming mga kababaihan na ako'y iyong ibinukod tangi para iyong maging asawa. Tingnan niyo yung na yun, no? You are hereby sanctified unto me with this ring according to the laws of Moses and Israel. Banal, kabanalan. Kados sa salitang Hebrew. Holy, separate, set apart, sacred. Yun ang mga salitang holy. Yun ang mga salitang sinasabing banal, no? Dito sa ating pag-aaralan. Alam mo ba, commanded tayo to be holy? Inuutusan tayo na tayo ay maging mga banal at mabuhay ng banal. Bago nating makita iyon, tingnan muna natin yung unang mga pinagsabihan na dapat silang mamuhay sa kabanalan ay ang kanyang bayang Israel. Holy, ang ibig sabihin, set apart, sacred, na kung ito ay itutukoy natin ito sa Diyos, ay meron pang ibang pakahulugan sa wikang Tagalog ay pagka sinabing banal, ay yung kadakilaan at yung pinakaano pa dito, kagilagilalas o kagilakilabot. Yung ang description ng banal Tulad na lamang doon sa sinasabi doon sa Psalms chapter 68, verse 39, ang sabi diyan, O Diyos, ikaw ay kakilakilabot. Kakilakilabot mula sa iyong mga dakong banal. Kung di-describe mo pala ang Diyos, no? Kakilakilabot.
Nangingilabot, nagtatayuan ang balahibo mo, yun ang ano natin. Ano? Kaya doon sa Exodo, ang sabi doon sa chapter 19 verse 6, ang sabi doon, ako'y nagiging isang kaharian ng mga saserdote. Kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na iyong sasalitain sa mga anak ni Israel. So, ibig palang sabihin, ang mga Israelita, ang kanilang mga anak, ay dapat ituro na sila ay mga banal. Na dapat ituro sa kanila na sila ay mga saserdoteng hinirang. Mga saserdote na sabi rito, isang kahariang mga saserdote, mga banal o banal na bansa. Sabi ng Diyos kay Moses, ituro mo ito sa kanyang mga anak. Dapat pala itong ituro, no? O mga Israelita, o mga Jew, kayo'y mga banal, kayo'y isang saserdoteng bansa na kung saan ay dapat kayong mamuhay dito sa ganitong klase ng pamumuhay. Sapagkat sabi nga doon sa Leviticus chapter 11 verse 45, ang sabi, sapagkat ako ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto upang ako'y inyong magiging Diyos, kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. So ibig sabihin, set apart. Dito nagsimula yung ang bayang Israel. Mula sa paglabas nila sa Ehipto, doon isiniwalay ng Diyos sila mula doon sa kasamaan at doon sa kanilang pinagmulan na punong-puno ng kasalanan at punong-puno ng pagmamalabis at punong-puno ng kasakimaan doon sa Ehipto. Kaya sinabi dito, ibinukod sila. Bukod tanging bansa. Kaya ang sabi ng talata, upang inyong maging Diyos, kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Kaya ko kayo isineperate. Kaya ko kayo ay inihiwalay, inilabas sa bansang Ehipto upang maging banal kayo. At dito sa kabanalang ito na dapat ninyong ituro sa inyong mga anak, na dapat ninyo itong isakatuparan na kayo'y makapamuhay bilang mga banal. Set apart. Set apart. Alam nyo, ang Levitico chapter 19 verse 2, ganito ang sinasabi. Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Utos na dapat nilang sundin. No? Alam niyo kung paano nila isinasapamuhay ang kanilang pagiging isang saserdoteng bansa o yung tinatawag na banal na bayan ay maging sa kanilang pagkain. Sa kanilang pagkain, sa kanilang kasuotan, sa kanilang pag-aasawa, na dapat kakaiba sila, na dapat hindi sila katulad ng mga bansang nakapaligid sa kanila. Maging sa kanilang diet, sa kanilang pagkain, basahin ko sa inyo yung diet nila, no, mga kapatid. Sabagay na pag-aralan na po namin. Ito sa Deuteronomy, chapter, ano ba chapter yan? Dinala ko itong Bible na malaki kasi magandang babasahin dito yung Chapter 14, ang sabi na ganito, ano yung kakainin nila? Sabi niya bilang mga saserdoteng banal at bayang banal, ang sabi ng mga talata, huwag kayong kakain ng anumang bagay na karumal-dumal. So ibig sabihin yung kanilang pagkain bilang mga hiniram, bilang mga banal ay kinakailangan maging sa pagkain nila. Hindi sila dapat kakain na basta-basta na lamang. Pero ang sabi ng talata, ito ang mga hayop na maaari niyong kanin, baka, tupa, kambing, usa, gasela, kambing, bundok, antelope, at tupang bundok, maaari ninyong kanin. Ang lahat ng hayop na biyak ang paa at ngumunguya pagkain. Ngunit ang sabi niya, huwag ninyong kakanin ang mga hayop na biyak ang kuko,
ngunit di ngumunguya pagkain, huwag din ninyong kakanin yaong nangunguya, ngunit di biyak ang kuko, tulad ng kamelyo, kuneho, yebre, at dama. Ang mga ito ay karumal-dumal. Huwag din ninyong kakanin ang baboy ni sasalingin ang kanilang karne, pagkat biyak man ang paa, ngunit hindi naman gumunguyang pagkain. Sa lahat ng naninirahan sa tubig, ang sabi, ito ay makakain ninyo, lahat ng may palikpik at kaliskis. Huwag nga ninyong kakanin ang mga walang kaliskis at palikpik. Maaari ninyong kanin ang malilinis na ibon. Ito ang mga ibon na huwag ninyong kakanin, ang sabi niya, agila, buitri, agilang dagat, asor, halcon, at lahat ng uri ng milano, lahat ng uri ng uwak, ang albestrus, kwago, gabyota, at lahat ng uri ng lawin, lahat ng uri ng kwago, cisnes, pelikano, buitri, somormugyo, lahat ng uri ng tagak, abudilya, at kabag-kabag. Huwag din ninyong kakanin ang lahat ng kulisap na may pakpak. Maaari ninyong kanin ang lahat ng ibon sa mga nabanggit. Huwag ninyong kakanin ang anumang hayop na namatay ng kusa, sapagkat kayo'y nakatalaga kay Yahweh ninyong Diyos. Maaari ninyong itong ibigay o ipagbili sa mga nakikipamayan sa inyo. Tingnan niyo yun, no? Yung mga kakanin nila, ang sinabi kasi dun dito sa talata, sinabi dito, kayo'y nakatalaga kay Yahweh. Ibig sabihin, sila'y banal, no? Sila'y isineparate. Kaya pati yung kanilang pagkain na kinakainin ay prescribed ng banal na kasulatan, at lahat naman ng mga binanggit na hindi kakainin sa ating mga Pilipino, ang lahat ng ito ay kinakain natin. Ultimo, yung gumagalaw-gulaw doon sa pusali ay kinakain natin. Ultimo, yung dugo na ititigis mula doon sa hayop na kanilang iluluto ay kinakain natin. Ultimo, yung double dead na baka. Kung baka yung kinakain ng mga Hudyo, yung baka, pero pagka siya'y namatay na kusa, ang sabi diyan ay huwag din yung kakainin. Ito'y karumal-dumal sa inyo. Kasi kayo'y banal na bayan, huwag din siyang kakainin. Pero ipamigay ninyo sa mga dayuhan. At hindi sila, kumbaga dahil ito ay kanilang kinakain. Yun yung sabi, di ba? Yung namatay na kusa, ang sabi niya, maaari ninyong itong ibigay o ipagbili sa mga nakikipamayan sa inyo, pagkat hindi ito bawal sa kanila. Yung mga banggit na hindi nila dapat kainin, hindi pala bawal sa atin na dapat itong kainin. Pero sa kanila ay bawal nila itong kainin kasi sila yung mga inirang na banal na bansa. Yun ang pagpapakita na ang bayan ay separate sa karumihan, maging sa kanilang mga pagkain. Pero tayo lahat ay kinakain natin. Minsan may mga nang-aaral, daming bawal na kainin na pinagbabawal sa mga Jew, na pinagbabawal sa mga Israelita. Ganun din ba tayo dapat ang maging natin? Pero dito lahat sabi dun maaari ninyong ibigay o ipagbili sa mga nakikipamayan sa inyo, pagkat hindi ito bawal sa kanila. So, ibig sabihin yung bawal na kainin nila ay sa atin ay hindi bawal.
Kung yung dugo ay bawal sa kanila, sa atin hindi ito bawal. Yeah, yun lang, ganun lang siya kasimple. Na kasi sila ay binukod tangi ng Diyos. Kaya sabi niya, salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Utos na dapat sundin. Ngayon, sa Lucas, chapter 1, verse 74 hanggang 75, ang ganito ang sinasabi, na ipagkaloob sa atin na yamang nangaligtas sa kamay ng ating mga kaaway, ay paglingkuran natin siya ng walang takot sa kabanalan at katwiran sa harapan niya lahat ng ating mga araw. Sino yung mamumuhay sa kabanalan? Sino yung isineparate mula sa karamihan, mula sa kadiliman, kumbaga, yung mga naligtas. Yung mga naligtas. Kung tayo ay nakaranas ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo, ay tayo kasama dun sa pamumuhay na banal. Kaya sabi niya dito, ay paglingkuran natin siya ng walang takot, sa kabanalan at sa katwiran sa harap niya, lahat ng ating mga araw. So, ibig sabihin, sa pamumuhay natin bilang mga naligtas, ay mamumuhay tayo sa kabanalan. Bilang separate sa lipunang ating kinagagalawan ng makasalanan. Ganun ang ano niya, no? Kaya maging maliwanag din doon sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, ang sabi, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magpakalinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu na pagkasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Dito, yung sinasabi rito, yung taglay natin ng mga pangako. So, ibig sabihin, nabibilang ang mga mananampalataya, yung mga naligtas sa pangako. Ano yung pangako na yon? Yung pangako ng Diyos kay Abraham, di ba? Nangako ang Diyos kay Abraham na magiging pagpapala siya sa lahat ng mga bansa, na ang ibig sabihin, ang mga nasasakop nitong pangakong ito, yung mga mananampalataya. Kasama tayo sa pangako at sa utos ng Diyos sa mga Israelita na dapat tayong magpakabanal. Na dapat tayong mamuhay sa kabanalan. Ganon din ang sabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 24, at sabi niya, at kayo'y mga bis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay nilikha at iniligtas at tinawag upang mamuhay sa kabanalan. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Ibig pala sabihin, kung hindi mo isasabuhay ang kabanalan na siyang iniuutos sa atin, ay hindi mo makikita ang Diyos. Yun ang sabi ni Apostol ng Hebreo. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Walang kaligtasan. Hindi maliligtas ang sino man sa atin kung walang pamumuhay sa kabanalan. Walang kabanalan kung walang kaligtasan, walang pagkakakita sa Panginoon, sa Diyos, kung walang kabanalan. Kung hindi mamuhay sa kabanalan ang mga iniligtas. Walang kabanalan, walang kaligtasan, at hindi makikita ang Diyos kailanpaman. Ganun din sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 16, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat akong banal. Ito ay sinabi ni Apostol Pedro, na kung saan ay itong sinabing ito, sinabi din sa mga Israelite. Ito na ngayon dito sa 1 Peter ay para sa mga mananampalataya na ito.
sapagkat ako'y banal, sabi ng Diyos, kayo'y mamuhay sa kabanalan. Kung tumatawag tayo sa Diyos na siya'y ating Ama, ang sabi ng talata, dapat din kayong magpakabanal. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ginto, anungang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Mas kong basahin sa inyo itong 1 Peter, no po. 1 Peter. 2 Peter, chapter 3. Ganito babasahin ko po sa inyo. In chapter 3, verse 10. Hanggang sa susunod na talata. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyon ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mga pupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawa nasa lupa ay pawang mga susunog. Verse 11, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mga pupugnaw ng ginto, ano nga ayon sa mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain, na ating hinihintay ang pinakanasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito ang sangkalangitan na nanganiningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong mga sumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis, walang kapintasan sa paningin niya. Anong nais kong ibahagi sa inyo dito sa talatang ito na aking binasa? Mga kapatid, ang lahat sa buhay na ito ay mawawasak at mapaparam. Pero ang kinakailangan sa ganitong kalagayan ay mananatili o dapat nangingibabaw ang kabanalang pamumuhay ng mga tinubos, mga iniligtas, mga pinatawad sa kasalanan, mga tinawag mula sa kadiliman. Anuman ang magiging kaganapan sa mundong ito, dapat ang bawat isa sa atin ay namumuhay at nakikita ang kabanalan ng pamumuhay. Dahil ito ang dahilan kung bakit tayo ay naligtas. Dahil ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Anuman ang magiging kaganapan sa mundong ito na ating kinagagalawan, anumang impluwensya ng mga nakapaligid sa atin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, anuman ang kanilang impluwensya na nais nilang ibahagi sa atin, anuman ang kanilang ginagawang kasalanan at kasamaan sa ating kapaligiran, ay nananatili ang pamumuhay sa kabanalan. Mananatili sa pamumuhay na banal dahil ito ang pagkakatawag sa atin. O Pilipinas kong mahal, Pilipinas kong mahal, kanina si Ate Presi, habang kami nakahiga, nag-devotion na kami. Ang pinag-uusapan namin ay kung ano nangyayari sa Pilipinas. Hindi kami nagbasa ng Bible. Habang kami nakahiga, nag-uusap kami. Mula dun sa mga senador na involved sa mga nakawan sa kabangyaman ng bayan, kung ano ang kanilang ginagawa
nalantaran ang kasamaan, ang tulad ng prayer niya ni Kuya Georgette kanina. Talagang yung description, hindi ko talaga, hindi ko maipaliwanag kung gaano kasama ang ating bayan. Wala kang pupuntahan na safe ka, una. Wala kang hindi pupuntahan na hindi ka lolokohin at hindi ka peperahin. Punta ka sa mga sangay ng gobyerno ay tiyak na meron kang extra bayarin upang makuha mo ang nais mo makuha sa kanila. Baptismal certificate nga lang eh. Ang dami mong babayaran. Kukuha ka ng ID at sasabihin kay na kailangan pagkuha mo ng ID, dapat meron kang valid ID. Kukuha ka ng kung ano doon sa barangay. Pagkatapos pupunta ka sa munisipyo, pupunta ka sa ganitong mga sangay ng gobyerno, at ang lahat ng mga dinadaanan mo na yan ay hindi ka mapalagay kung hindi ka makakakuha ng pabor, kung hindi ka magkakaroon ng pagbabayad sa kanila. Sa eskwelahan, sa ospital, sa iba't iba pang mga sangay ng gobyerno. At ang pinakamatindi, punta ka sa church, manambahan ka, iminomanipulate ang iyong isipan para ibigay mo ang iyong salapi na sukat na lamang na ito ay bibili mo ng pagkain ng iyong pamilya. Nagkakamal sila ng mga salapi. May mga mahirangyang pamumuhay, may mga mararangyang mga kagamitan, mga bahay at kung ano-ano pang mga nasa sa kanila. Ito ay witness, sabi ng banal na kasulatan, na nagpapatunay ito yung kayamanan na siyang nagpapatotoo, ang yung tungkol sa iyong kasamaan. Hindi yun, no, mga kapatid. Pero sinasabi ng marami, sinasabi natin, ang bansang Pilipinas ay isang bansang makadiyos. Bansang Kristiyano sa Asia, di ba? Ang nakapaligid sa kanya ay puro mga Muslim country, di ba, ang Pilipinas. Sinasabi natin, Kristiyanong bansa ang Pilipinas. Sa lahat, sa ibang mga investigasyon na nakikita natin, lagi silang nagbabasa ng banal na kasulatan, lagi silang nananalangin sa kanilang mga sesyon, lagi silang nagpapakita na sila ay merong kabatiran sa banal na kasulatan, pero bakit ang ating bayan ay nasa lubok ng kahirapan na inasahan sana yung iilang mga mananampalataya na naroroon sa Senado at Kongreso, dapat sana'y naninindigan sila sa katotohanan na sila pa ang naaakusa doon sa nangyayaring nakawan sa ating gobyerno. Sabi ko kay Ate Presi, alam mo, guilty tayong lahat kung ang pag-uusapan ay nakawan sa gobyerno. Alam mo kung bakit? Sino ba sa atin, mga kapatid? Sino sa atin? Siguro, taas yung kamay ninyo. Nung bata kayo, ay hindi kayo nagnakaw ng kusing sa bulsa ng pantalon ng tatay ninyo. Sino? Di ba? Marami sa atin meron eh. Meron. Sino sa atin yung pumasok ng school at pag-uwi na'y pwedeng pambili ng project? Wala namang project. Ghost project. Sino sa atin na hindi tayo, nung umiyak tayo ay hindi tayo binigyan ng piso ng ating nanay para tumigil tayo? Di ba? Sino sa atin, nung maglululpasay ka para ka lamang titigil, ay bibigyan ka ng kung ano na magpapatigil sa iyo? Corruption yun. Pinalaki tayo sa isang tahanang may batik ng korupsyon ang puso.
Tayong lahat, mula sa ating pag-aaral. Ganon din ang ginawa ko nung ako'y nag-aaral. Nahingi ng, kasi wala naman talagang baong mabibigay para ka magkapera ay gagawa ka ng project. Tuwan-tuwa naman ang nanay mo noon. Kasi ang sipag ng anak ko na siya yung nag-aaral, gagawa pa ng project, bibigyan niya ng 10 piso. Pagkatapos pagbating mo sa school ay wala kang gagawin kung hindi yung mga kasklase mo ay ililibre mo kahit isang candy man lang pagbibigyan mo kasi gusto mo maging impluensyado sa kanila. Di ba ganun? Kaya yung mga giver doon sa loob, doon sa mga classroom nila, wag po baka dinukot doon sa mga bulsa ng nanay nila yun eh. Tapos mamimigay na kasi masaya nga naman. Kaya nga naman. Mula sa tahanan eh. Mula sa tahanan. Ang korupsyon. Pero tayo bilang mga manampalataya, nawa sa ating paninindigan, sa kabanalan, sa pagkatawag sa atin, anuman ang nakapaligid sa atin na kasalanan at kasamaan ay mananatili ang pagpapakabanal. Alam nyo, talagang prone po tayo sa korupsyon bilang mga tao, mga Pilipino. Prone tayo talaga sa korupsyon. Dahil nga mula pa sa pagkabata ay itinuro na sa ating mga tahanan. Ang tangi namang nating mapagsasanggalan upang mapagtagumpayan natin ang hipo ng sanlibutan ito para ikaw ay maging kurap, ay ang paninindigan mo sa iyong natutunan sa banal na kasulatan at ang paninindigan mo sa pagkatakot sa Diyos dahil ito ay itinuturo sa bawat isa sa atin. Matakot ka sa Diyos, mamuhay ka sa kabanalan, anuman ang sitwasyon at kalagayan sa ating kapaligiran, inaasahan tayo ng Diyos dahil sa banal, tayo naman ay mamuhay sa kabanalan. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Katulad po ng panalangin ngayong umaga, ang aming bayan, ang aming bansa, ang Pilipinas, ay namumuhay sa kasalanan. Maging ang mga inaasahan mo na ipangaral ang kabanalan sa buhay ng iyong mga anak ay nagiging tiwali at nakasentro ang kanilang mga puso sa pagpapayaman at pagkamal ng salapi. Kung dakilang Diyos, tanda ito na ang aming bayan ay namumuhay sa kasalanan. Kasi pati yung mga banal na dapat sana'y namumuhay sa katwiran at sa kabanalan ay nakikitaan sila ng batik ng kasalanan. Ang aming pamahalaan, ang mga leader na iyong itinalaga, inuna ang kanilang mga kampanan, magpayaman at magkamal ng maraming salapi at kayamanan. Subalit kami o dakilang Diyos ay umaasa na ang lahat ng ito ay mapapawi. Ang iyong hatol ang siyang igagawad mo sa lahat ng mga tiwali at namumuhay sa kasalanan. Katulad ng mga ginawa mo sa mga salita mo sa lumang tipan, sa pamumuhay sa kasalanan ay iyong silang ninilipol, sinasaktan upang hindi na makapaminsala pa sa gawang kasalanan sa bayan.
Dakilang Diyos at aming sumasalamat sa iyong mga salita. At kami bilang iyong mga anak, naway iyong patnubayan kami na sa buhay na ito ay mabuhay kami sa kabanalan, sa katotohanan ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen.